Hawak ng Fire King ang blade ng pangunahing karakter sa kanyang mga kamay at sinabi na nais din niyang magkaroon ng ganitong kagandang armas. Nagharap sila at ipinakita ang kanilang mga pangil ng galit. Ang brunette ay bumangga sa lupa mula sa malakas na blow, winasak ito. Nakita niya kung paano itinaas ng lalaking may pulang buhok ang kanyang kamay na may ngiti at sinabi na sapat na ang paglalaro at nais tapusin ang laban. Ang kalangitan ay nagsimulang mapuno ng pink na liwanag at itim na mga ulap. Mula roon, isang matalim na espada na may mga spikes ang lumipad sa isang maliwanag na agos. Agad na hinawakan ng Fire King ang staff. Pagkatapos, tumalon siya sa ere at nagsimulang mabilis na paikutan ang sandata. Ipinatong ng lalaking may pulang buhok ang kanyang staff sa Lava River, winawasak ang lupa at tinanggap ang lalaki patungo sa impyerno. Mabilis na tumakbo ang lalaking may pulang buhok pasulong ng may smirk, muling inatake gamit ang kanyang staff at ang pangunahing karakter ay tumilapon pabalik. Lumipad ang Fire King ng patagilid habang sila ay naglalaban sa kalagitnaan ng hangin. Ang Fire King ay lumulutang sa hangin, takot na nakatingin habang ang mga asul na sinag ay lumilipad patungo sa kanya sa pagpapalabas ng enerhiya. Ang mga asul na sinag ay tumagos sa katawan ng lalaking may pulang buhok. Ang Fire King ay galit na hawak ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang paa. Ini-extend ng pangunahing karakter ang kanyang kamay at pinaswing ang kanyang blade. Napansin na ang 100 star power ng isang emperor rank na nilalang ay mahina. Binangga ng ating bida ang kanyang blade sa lupa at nakatalo ng lalaking may pulang buhok pabalik. Tiningnan ng labis na sugatang Fire King ang kalaban ng may smirk at ipinahayag ang kanyang kamangmangan. Ang mga fiery magma beams ay lumipad mula sa bundok ng lava. Ipinagpag ng lalaking may pulang buhok ang kanyang blade sa kalagitnaan ng hangin at sinabi na ang kapangyarihan ng 100 stars ay hindi makatawid sa lupa at kung ang combat. Umabot ang kapangyarihan sa 100 na bituin ngunit nabigo pa rin sa pagsusuri ng martial arts, kaya't maituturing lamang ito bilang pinakamataas na antas ng tao. Idinagdag niya na ang isang tunay na Earth Rank Master ay kailangang pumasa sa pagsusuri ng martial arts upang ang landas ng langit ay magbago ng kanyang katawan. Tinutok ng brunette ang kanyang mata sa kalaban, sinusubukang unawain ang kanyang paliwanag. Ini-extend ng ating bida ang kanyang espada habang nakatingin sa kalaban at inisip na maaaring nagkamali ang Fire King at akala niya ang tinutukoy niya ay ang Earth level. Sinubukang ipasok ng red-haired na lalaki ang kanyang staff sa protectibong sphere ng ating bida, na natuwa dahil ito ay isang magandang pagkakataon para matutunan pa ang tungkol sa Earth level. Lumipad ang red-haired na lalaki gamit ang kanyang staff na natatakpan ng dilaw na magma at sumigaw na ang isang tunay na Earth level master ay kayang durugan ang ating bida gamit ang isang kamay kahit na ang kanyang combat power ay 100 stars lamang. Humarap ang Fire King sa protagonist sa isang matinding sagupaan na may asul na mga sinag na lumilipad sa paligid niya. Isang matinding paglaban sa pagitan ng dalawang lalaki, habang ang kanilang mga kulay ay lumilipad sa paligid nila. Napansin ng ating bida na ang Fire King ay hindi isang Earth level master at may malaking agwat sa pagitan nila ng The Punisher. Sinabi ng red-haired na lalaki na nabasa niya ang bawat galaw ng kalaban na parang isang bukas na libro at ipinunto na hindi pa siya nag-iisip na kumuha ng anumang impormasyon mula dito. Sinubukang putulin ng dulo ng red blade ang asul na liwanag. Nakaya ng protagonist na iwasan ang matalim na staff ng red-haired na lalaki, na nagsabing batay sa kasalukuyang sitwasyon ng Dragon Pool Village. Kahit na magtayo ang ating bida ng isang guardian altar at maging isang earthly master, hindi niya pa rin mailigtas ang sinuman. Inalog ng red-haired na lalaki ang kanyang matalim na staff at pinutol ang ating bida. Tinawag siya na isang kaawa-awang tambak ng basura, at hindi maintindihan kung bakit kailangan pa nila ang Punisher, dahil kaya niyang sirain ang lalaki ngayon.
Bumaba ang ating bida mula sa ganoong pagkakaputol, lumuhod sa isang tuhod at umasa sa kanyang espada, at napansin na sobrang taas ng kaiabangan ng Fire King at malinaw na ang hirap ng pagsusuri na kinakailangan upang talunin ang Punisher ay double para sa kanilang baryo at kailangan nilang magdesisyon agad. Tumingin ang ating bida sa red-haired na lalaki, na nakatayo sa harap niya at sinabi na ang Master ay dumadaan sa isang seryosong pagbabago, papunta sa Earth level. Ngunit hindi ibig sabihin na ang isang human-level master ay hindi kayang talunin ang isang earthly master. Idinagdag din niya na kapag umabot na ang combat power sa 130 stars, ang isang human-level master ay kayang talunin ang isang earthly master na may combat power na 100 stars. Tumingin ang Fire King sa kanyang kumikislap na blade at naalala kung paano ito tinusok ng isang asul na sinag. Inaalala ang combat power ng lalaking ito dahil halata sa kanya na hindi pa ito umaabot sa 130 stars, ngunit ang kanyang atake ay katumbas ng isang kalahating Earth level master. Ang dalawa ay nasa isang larangan ng digmaan na pinaliligiran ng isang pader ng lava at nais ng ating bida na itigil ang palabas na ito at kinakailangan niyang ilagay ang lahat ng lakas sa isang suntok at patayin siya. Tumingin ang ating bida at nakita ang isang napakalaking halimaw ng apoy, na pagtanto niyang hindi siya nais na mapag-iwanan. Tumingin ang red-haired na lalaki ng may ngiti at inutusan ang kanyang halimaw na patayin ang kalaban. Ipinagulong ng halimaw ng apoy ang kanyang kamay at nagpalabas ng isang fiery projectile. Lumipad palayo ang pangunahing karakter mula sa pagsabog ng lava at napagtanto niyang nakita na niya ang mga teknik na ito at hindi ito gagana sa kanya. Biglang pinutol ng matalim na blade ng red-haired na lalaki ang fiery lava. Ang Fire King ay malapit nang itusok ang kanyang espada sa katawan ng protagonist. Agad na ipinakita ng ating bida ang kanyang mga pangil at naglabas ng isang asul na aura mula sa kanyang mukha. Tinitigan siya ng red-haired na lalaki ng may pang-iinsulto, inalis ang kanyang blade, at ipinunto na hindi dapat ulitin ng giant ang lahat ng kanyang galaw dahil kaya niyang kumilos ng mag-isa. Ipinatong ng Fire King ang kanyang staff sa katawan ng pangunahing karakter at sinabi na ang halimaw ay walang utak at maaari lamang mag-swing ng mga kamao sa kaliwa at kanan at wasakin ang lahat dito at medyo mahirap itong kontrolin. Hawak ng red-haired na lalaki ang blade at ini-extend ang kanyang kamay sa gilid at sinabi na pagkatapos ng kanilang mahabang pag-iral, ang golem ay nauunawaan siya at kaya nitong minsan natamaan ang kalaban ng walang direktang kontrol mula sa kanya. Hinawakan ng sugat ang ng ating bida ang dulo ng blade na nasa kanyang katawan at napagtanto niyang mayroon siyang. Nabigo siya dahil sa kapabayaan at sa mundong ito, kailangan mong laging mag-ingat. Nagsimula ng manghina ang kanyang mga binti at napagtanto niyang mayroon pa siyang pagkakataon. At kapag hinugot ng red-haired na lalaki ang spear, agad na mag-a-activate ang kanyang regeneration skill at gagalingin ang sugat. Tumingin ang red-haired na lalaki ng may kaiabangang tingin sa kanyang kalaban na tinusok niya ng spear at napansin na hindi nais pakinggan ng ating bida siya. Sa mga sandaling iyon, ang malaking golem ay winawasak ang lupa sa paligid. Biglang dumapo ang pink na ibon ng protagonist upang magbigay tulong. Agad na lumipad ang kanyang phoenix diretso sa mukha ng halimaw na kumilos gamit ang mga kamao. Agad na tinusok ng phoenix ang baba ng fire golem. Sinubukan ng malaking halimaw na mag-swing ng mga kamao upang tanggihan ang mga atake ng ibon. Sa mga sandaling ito, ang red-haired na lalaki ay tiningnan ang nangyayari na may hindi pagkakasundo, iniunat ang kanyang mga kamay at tinawag ang halimaw na isang blockhead. Nakita niya kung paano iniunat ng malaking golem ang kanyang kamay upang saluhin ang lumilipad na hayop. Hinawakan ng fire monster ang kanyang kamao, pagkatapos ay binuksan ito at nagsimulang malaglag ang pagod na ibon pababa. Sa mga sandaling iyon, ang ating bida, na nakahiga at walang malay sa lupa,
ay napagtanto na kailangan niyang magpagaling agad dahil masyado nang malubha ang sugat at ang regeneration skill ay mangangailangan ng mas maraming oras upang maibalik ang lahat, kaya't nag-isip siya sa iba't ibang aspeto kung paano haharapin ang lahat. Nang magsimulang lumapit ang Fire King patungo sa kanya, handa nang mag-ikot ang ating bida at nagsimulang kumislap ang kanyang kamay. Tumayo siya ng bahagya at naglabas ng mga asul na alon ng aura mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinubukan ng ating bida na tumayo habang iniinat ang kanyang espada sa isang ulap ng asul na usok. Iniligtas ng Fire King ang kanyang sarili mula sa tumutulong usok gamit ang kanyang kamay at napansin na ang kanyang kalaban ay nakatayo pa rin. Sa kabila ng katawan nitong nasusunog ng enerhiya at napansin ang hindi pangkaraniwang lakas ng kalooban ng ating bida, ang ating bida, mula sa ilalim ng kanyang mga bangs, na may mukha ng pagod, ay binuksan ang kanyang bibig. Agad niyang ipinagulong ang kanyang matalim na blade at inihayag na magiging barb orica kung gawing biro ang isang alaga sa harap mismo ng kanyang may-ari. Agad niyang pinalaya ang matalim na blade at isang asul na agos. Ang espada na ito ay dumaan diretsyo sa katawan ng red-haired na lalaki. Ang Fire King ay ngumisi ng may pang-iinsalto mula sa ilalim ng kanyang mga bangs, biglang may isang kamay na inilagay sa kanyang balikat. Nakita ng red-haired na lalaki ang dobleng anyo ng pangunahing karakter sa loob ng isang araw. Pagkatapos ay tiningnan ng Fire King ang kanyang mga binti na nagsimulang magkapit ng maraming mga kamay. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang purple na lumot at mga kamay na umaabot mula doon na kumakapit sa kanyang mga binti, at napansin ng ating bida na hindi nais makinig ng lalaki at ito ay tinatawag na shadow paths. Ang dobleng anyo ng ating bida kasama ang pangunahing karakter at ang bitag ay pinigilan ang red-haired na lalaki. Lahat sila ay humahawak pabalik sa red-haired na lalaki at ang isang kumikislap na blade ay malapit nang tumama sa kanya. Tumingin ang Fire King ng maguguluhan sa kumikislap na blade na nagsimulang pumutol sa kanya. Tinusok ng pangunahing karakter ang katawan ng red-haired na lalaki gamit ang kanyang matalim na blade. Nagsimulang mag-crack ang Fire King at sumigaw ng takot. Nakatayo ang pangunahing karakter sa tabi ng isang malaking whirlwind ng apoy. Lumabas ang isang sistema ng notifikasyon, ang Fire King na may level 19, Emperor rank ay napatay. Nakakuha ng 300 unit ng pangunahing enerhiya, 9 na puntos ng reputasyon, at 300 puntos ng responsibilidad. Nakuha ang item ng misyon na Emperor's Core Fire.